Magandang gabi muli mga kapatid. Magandang gabi, Father. Simula na tayo sa panahon ng Kwaresma noon sa Ash Wednesday. Tayo po nasa unang linggo ng Kwaresma. Mga kapatid, ang Kwaresma ay isang panahon para sanayin natin ang ating sarili na maging mas tao at maging mas espiritual. Kadalasan, we neglect the spiritual part of us. Nakatutok tayo lamang sa ating pangtao. Ang Kwaresma ay ang panahon para ayusin natin ang ating buhay at ang ayusin ang sarili natin. Lahat ng ginagawa natin sa panahon ng Kwaresma ay may kahulungan. Simula sa Ash Wednesday hanggang sa Easter Sunday. Mga kapatid, ang tunay ng pag-aayuno ay gumagawa ng mabuti sa ibang tao, sa isip, sa salita, at sa gawa. Marahil tayo ay nag-aayuno mula sa pagkain, ngunit ang salitaan natin ay napakatalas. Maaaring ang nag-aayuno ka mula sa pagkain, ngunit ang iyong mga iniisip ay puno ng mga negatibo. Yang mga kapatid, pag-aayuno ay hindi pagpaparusa sarili. Ngunit ito ay pagpapalaya sa sarili natin. Malaya sa mga negatibong salita, negatibong pag-isip, negatibong ugali, yung ang tunay ng pag-aayuno. Sa mga kapatid, ang Kwaresma ay panahon para makaroon tayo ng self-reflection at self-evaluation. Halimbawa, kung halos lahat ng tao nakaharap tayo ay lagi na nagreklamo tungkol sa ating ugali. Kadalasan ang mga tao ay narereklamo tungkol sa iyong ugali. Mas mabuting magbago ka. Kung hindi, walang silbi ang Kwaresma natin. Walang silbi ang pag-ayuno natin. Kaya mga kapatid, ang Kwaresma ay sandali o moment para magbago ka, magdasal, self-reflection, self-evaluation, at ang lakas ng loob na magbago. Ang Kwaresma ay para sa mga makasalanan, hindi para sa mga santo at sa mga santa. Ang Kwaresma ay para sa mga kasalanan na baguhin ang kanilang sarili at ang kanilang buhay. Ito po ang magandang moment, magandang sandali. Mga kapatid, naniniwala ko na lahat tayo ay makasalanan. Kailangan natin ng Diyos na mabago. Hindi tulad mga Pariseo. Sila ay matuwid sa sarili. Hindi nga kailangan na magbabago sa sarili o sa buhay nila. The true fasting is free ourselves from addiction. Free ourselves from any form of temptation.
Ang tunay ng pag-aayuno ay palayain ang ating sarili mula sa any kind of form of addiction. Palayain ang ating sarili mula sa anumang uri ng tukso. Sa Kwaresma na ito, mga kapatid, tutukso tayo ng kasamaan ng mga demonyo, katulad ng Ebanghelyo kanina, tulad ng pagtuksok niya kay Jesus sa deserto. Hinaharap natin ang tukso ito sa pamamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Huwag hayaang matukso tayo ng kasamaan, ngunit maging matatag sa ating mga panalangin at disiplina sa sarili. Mga kapatid, the true fasting is self-discipline. Disiplina sa sarili. Marunong makontrol ang pag-iisip natin. Marunong makontrol ang salitaan natin. At marunong makontrol ugali natin. Yun po ang tunay ng pag-aayuno. Kung hindi tayo mag-achieve yan, kung walang time para magdasal, kung walang tayong panahon mag-pray. Prayer give us strength to face tukso. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin sa Panginoon dahil sa panahon ng Kwaresma ay magandang ang panahon para sa ating lahat. Magbago tayo. Reflect, pagnilay-nilay ang buhay natin. Ano ang kailangan kong ibaguhin sa Kwaresma nito? Ano ang kailangan ayusin sa buhay ko? Kung hindi, ang buhay natin ay hindi habang buhay tayo dito sa lupa. Ang buhay natin ay samantala lang. Hindi natin alam ang kinabukasan natin. Mahaba ba ang buhay natin o mahikli lang hindi natin alam. Kaya mga kapatid, sa panahon ng Ash Wednesday, mga pari o ministry, sinabi nila kung ilagay ng abo sa ulo natin, sa uno natin, sinabi nila, remember, you are from dust, and to dust you shall return. Tayo po halikabok lamang. Tayo po abo lamang. Magkumbaba tayo. Magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Kailangan nating ayusin ang sarili natin. Kailangan nating ayusin ang buhay natin. Kung habang may time tayo, habang may buhay tayo. Sana mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma ito, maging mabuti at seryoso sa pananampalataya natin, lalo-lalong sa buhay natin. Amen.